Hello, magandang magandang January 2 sa inyo. Back to regular programming na tayo, no, yung dating Bungo TV. Yung sa Mangusin content, pasundot-sundot na lang tayo. Pinramis ko naman yan eh bago mag-end ng ano. Kung merong mainit na issue, sige magmangusin content tayo. Pero pagka yung hindi naman masyadong groundbreaking, balik tayo dito. Ganito po yung regular program ko. So, ang release ng videos ko, 2 p.m., 4 p.m., mga current events yun, yung mga issues sa FB. Tapos, 10 p.m. paranormal. Pero huwag kayong mag-alala, no? Kung may, katulad ng sinabi ko, kung may balita kay Mangusin, di magmamangusin tayo. So, ina-expect ko na bababa na yung views ko niyan. Wala namang problema dun. Di ba? Anyway, patuloy tayo dito na doon sa main program natin. Itong unang tatalakayin natin. Yung kilala nyo si Lian de Guzman, siya yung nakatanggap ng regalo ng screenshot, 'di ba? Yung pagbukas, yung mga screenshot di umano, yung evidence ng niloloko niya yung lalaki di umano, 'di ba? So ito mag-explain siya. So, nung mga nakaraang ano, I don't know if it's bago ba tong video na to? Kasi ngayon ko lang siya nakita eh. Ngayon ko lang siya nakalkal do sa mga request sa akin. Kung luma man to, no, so medyo huli na tayo. Ah, nung past few days, nadadaan-daanan ko sa Facebook ito. Merong isang account na Lian, na content ko na rin eh, yung time na kino-content ko si Lolito Go, na magtatanggol sa kanya. Nung nabasa ko, may isang account na Lian doon na nagpo-post ng kung ano-ano. Yung meron pang post ng picture sa loob ng motel, yung mga ganon. Pero hindi ko alam kung totoo yun eh, kung legit na account yun eh. May kutob ako na fake, pero iniisip ko, saan siya nakakuha ng screenshot or ano. Pero tingnan natin, no. Now, ito yung explanation niya naman. Side niya naman daw yung ano, yung pakinggan. Kasi 'di ba, alam mo na, dahil doon sa nangyari, masyado nga naman siya nahusgahan or na ano. Pero bigyan natin ng chance, no. Pakinggan natin. Hello po, ako po si Lian de Guzman and nandito po ako para magsalita na about sa issue na nangyayari ngayon. Dahil sobrang dami na pong fake news ang lumalabas, fake accounts, and ang dami ko ng poster. Still nakadiyak Mga yung poser account niya, ko no? that time. And itong FB ko is ito yung pinaka-real account ko. Mag-scroll kayo dyan, may kita nyo yung mga old photos ko. And nandito ako para i-clarify lahat ng nangyayari. And uunahin ko na po is yung kung ano talagang meron sa amin nung guy. Never po naging kami nung guy. Never kami naging long-term relationship. Short term lang. And totoo po na nanligaw siya sa akin at nagpaligaw ako kahit may boyfriend ako. Mali po ako doon and alam ko yun. Kami po nung lalaki is 3 weeks pa lang po kaming nag-uusap. 6 na beses po kaming nagkita at nag-start kaming mag-usap nung November 25 at nagkita kami nung November 27 and nag-end kami nung December 23. Akala ko hindi kayo naging kayo, ba't nag-end kayo? Hindi, nag-end siguro mag-usap, no? Yun na yung nirigaluhan siya. Sorry na-interrupt. Diba? Kasi, wait lang ha. Yung, yung pagsabi niya nung umpisa na hindi naging kayo, sa akin irrelevant naman yun eh. Diba? It doesn't matter kung naging kayo o hindi. Maliwanag pa rin na may panluloko pa rin nangyari. Pero inadmit niya naman na nagpaligaw siya, nagkamali siya, no? Wala namang problema doon sa part na inadmit mo. Pero doon sa part kasi na ano, actually may problema talaga. Ibig ko sabihin yung walang problema, medyo inaano naman kita doon. Sinusuportahan naman kita doon sa part na inamin mong mali ka. 'Di ba?
Yun yung sinasabi ko, walang problema. Pero actually, may malaking problema talaga yung ginawa niya. Di ba? And yung about naman po dun sa food and service na sinasabi niya, tuwing mag-meet up po kami is halfway po kami. And sa foods naman po, lagi po siya nagluluto sa apartment niya. Doon kami kumakain ng lunch and dinner. May 3 times po kaming lumabas, nag-date. And yun na po yun. Hindi ko na sasabihin kung saan pa. And then, Yung sabihin. about naman doon po sa nag-PR daw po ako. PR means sex po kasi. Yun ba yun? PR? Di ba public relation yung meaning? Ito ha, wait lang. May nagsabi sa akin, pero correct me if I'm wrong kasi inosente po ako sa mga ganyan eh. Bata pa lang po kasi ako. Di ba, when you say PR, public relations, di ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong ha. Tapos ang talagang ano niyan, ang goal niya, mag-entertain ka ng mga guests. Hindi naman makikipag-sex agad. Bakit yun ba talaga yung meaning ng PR sa inyo ngayon? Makipag-sex? Di ba ang gawain, parang PR, di ba, yan yung, ito narinig ko lang sa tito ko, baka sabihin nyo kapanahonan ko. Di ba yan yung GRO nung araw? Tama ba ako? Masyado siguro akong inosente kaya hindi ko alam yung mga ganitong bagay. Same ba? Ask nga natin si AI. PR and GRO. Alam ko same yun eh. Government relations. Hindi. May tinatawag na GRO dati, guest relation something. Guest relations officer ba? Sorry ah. On the spot kung inaano, tingnan natin nga sa Google. Pero ang main ano niyan, ang main purpose niyan, mag-entertain ka, hindi makikipag-sex agad. 'Di ba? GRO means in bar. A guest relations officer, 'yon. Pero parang same lang 'yan ng PR ano? PR. Oo, same lang, public relations. Hindi siya yung ano, hindi siya yung talagang pokpok. Medyo nagbago ang meaning kasi doon na rin natutuloy, 'di ba? Parang pinaganda pero it doesn't mean na nakikipag-sex ka sa ano, pag PR ka. Tama ba ako? Kasi hindi talaga ako naggaganyan eh, nagbabar nung masyado po kasi ako inosente. Pero alam ko naman yung GRO. Yung alam mag-entertain ka ano, from time to time nagbabago na lang kasi yung tingin kasi kadalasan natutuloy sa booking. Tama? Yung mga maalam diyan, ako, yung mga kunyari pa inosente diyan. Hindi naman porkit ano ka, PR ka eh yun na agad. Ba't yun na nasa isip nyo agad? Di ba? Ba't alam mo? Parang ganito lang yan, di ba? Meron tayong mga term na naiiba na yung meaning. Kapag sinabi mo na ano, na salvage. Ano meaning ng salvage? Di ba ang ibig sabihin ng salvage, iligtas, to save. Pero from time to time kasi, lalo na dito sa Pilipinas, tapos sa mga pulis, pag nasabi mo yung salvage, alam mo na ibig sabihin ng sinalvage, pinatay. Di ba? Siguro doon nag-evolve yung word. Pero pag PR ka or GRO, hindi naman ganun agad. Tama ba ako? Baka mali ako ha, correct nyo ako. Kasi ano pa ba meaning ng PR? Public relations eh. Nakalagay dito sa AI oh.
The work of a bar PR person involves promotion, sales, networking. Mali ba yung ano ko? Mali ba yung ginugel ko? Kasi public relations eh. Yan, a bar PR person, also known as nightclub public relations or promoter, is the individual responsible for attracting customers. Oh, pwede. GRO. Diba? Di naman agad nakikipag-sex ka sa ano. Sabi niya, tuwing mag-meet up po kami is halfway po kami. And sa foods naman po, lagi po siya nagluluto sa apartment niya. Doon kami kumakain ng lunch and dinner. May 3 times po kaming lumabas, nag-date. And yun na po yun. Hindi ko na sasabihin kung saan pa. Saan yon? Saan? Yung nag-date kayo? And then, about naman doon po sa nag-PR daw po ako. PR means sex po kasi. Yun na yung ano niya. Yun na yung... Pero nasa convo nyo yun, di ba? Kung yun ang context ng PR, nasa convo nyo yun eh. Na sinend sa'yo eh. Nakausap mo yung ano, so ano meaning na? And hindi po totoo yun. Nag-PR ako sa matanda. Never ko pong ginawang makipag-PR sa matanda dahil hindi ko yun kaya Bata sa lang. sarili ko. Hindi ako makikipag-sex sa matanda for 3K. Parang ang baboy na ng sarili ko nun. Ano, siguro 300K, no? Hindi, merong kaibigan si Boss Mike na open naman sa ganyan eh. Ganyan yung buhay eh. I think siguro sa panahon ngayon, kasi nung araw siguro, no, kung kapanahunan nyo, yung mga nanonood sa akin, mga 80s or 90s, pag nakarinig ng ganyan, parang napaka-ano niya eh. Parang hindi siya normal. Same ng, di ba, early 90s, 80s, kapag dalawang gay couple ang nag-holding hands, parang, di ba, pag tinitingnan nung araw, parang hindi siya katanggap-tanggap dati. Pero ngayon, sa mall, makikita mo, normal na lang eh. Di ba? Tapos meron kaibigan si Boss Mike na ganyan. Anong name ba nun? Kalimutan ko na yung name nung celebrity din yun eh. Aminado siya sa ganyan. Yung para bang tuwing kinikwento niya yung mga ganyang bagay, hindi na big deal. 'Di ba? Siguro nagiging big deal nga lang. Halimbawa dito, no? Dito sa ako ito ha, ewan ko sa inyo. Siguro nagiging big deal na lang if ever siguro yung halaga nung katulad ng 3,000. Para ka namang para ka namang putyo-putyo lang nun. Siguro kung ang quote-unquote PR na mo yung 300,000, mga 100,000, di ba? Medyo okay pa, pero yung ganun, men, ano ba? Yun siguro yung part na nakakahiya doon. Kaya the way siya mag-explain dito, kahit kailan... Sex po kasi. Tama. And hindi po totoo yun. Nag-PR ako sa matanda. Diba? Pero hindi niya sinasabing, hindi talaga ako nag-PR. Sa matanda, yon siguro. Never ko pong ginawang makipag-PR sa matanda dahil hindi ko yun kaya sa sarili ko. Hindi ako makikipag-sex sa matanda for 3K. Parang ang baboy na ng sarili ko nun. Chabit. Ate, chabit. Di ba? Balato ako ha. Ay, may kukwento ako sa inyo regarding, wag na. Baka mamaya magalit kayo sa akin. Hindi, tungkol kay Chabit, yung kaibigan ko kasi binigyan niya ng pambili ng motor. Nakakakwentuhan niya lang. Talagang galante pala talaga yung taong yun. Di ba? Kaya nga sabi mo nga kung saan kakain si Chabit, makikiano din ako. Nakakwentuhan niya kasi sa isang lugar sa Ilocos. Parang yung boss niya, may pinaano siya doon, may pinakuha yata, something like that. Then, di niya naman doon si Chabit, nakakwentuhan niya.
Yun nga, yung tungkol sa buhay-buhay. Tapos gusto niya daw maglalamove rider. Kasi yung ginagamit niya daw ngayon ay sa boss niya, ganyan. Binigyan siya 200,000 ang bili ng motor. Malupit talaga to si Chabit eh. Nag-issue ng cheque. Kaya nga si Manong Chabit talaga pag nasalubong ko talaga yung kakapalan ko na talaga. Uy, kailangan ko po ng mabili. Wala no, nadaanan lang natin, di ba? And about naman po dun sa Paul na nagsasabi na ex-boyfriend ka daw po siya, hindi ko po siya kilala. Wala Ay, yung Paul na nagba-viral na po kaming conversation niyan. And hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga kwento niyang yan. Yung sinasabi niyang nag-antay siya ng 9 a.m. to 4 p.m. sa akin and then may nakita siyang kasabay ko na chinito, ganon. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung talagang totoo yung sinasabi mo sa akin, na ako yung girlfriend mo, is gusto ko maglabas ka ng photo natin together nung kasama tayo. alam mo ate, kaya naging believable yung sa Paul. 'Di ba? Maybe tama ka naman Pero kaya kasi naging believable yung do sa Paul kasi do sa nangyari sa yun sa inyo nila Vince. Siyempre, due to confirmation bias every time na may lalabas na lang na issue tungkol sa'yo, hindi mo masisisi ang tao na paniwalaan. Dahil syempre, ginawa mo kay Vince. I know, masama yon na mag-assume tayo na ganun. Pero nature na nating mga tao na ganun mag-isip Na kahit nasabi mong once mo lang ginawa. Kaya ito yung lesson na kailangan talagang ingatan yung credibility. Kahit kailan. Pag nasira kasi yan, lahat ng gagawin mo questionable na. At lahat ng pwedeng ibintang sa'yo, mabibigyan na ng chance ng tao na paniwalaan. Diba? Kaya importante talaga ang credibility Kahit ako, halimbawa, for example, ngayon, nagkamali ako basta nagkamali ako, pwede na akong markahan na bobo. Every time na lang na may ikikwento na tungkol sa akin na hindi ko naiintindihan, may tendency na maniwala na yung tao kahit hindi nangyari. 'Di ba? Kaya kahit anong mangyari, pangalagaan. Kaya tandaan nyo, ako dito sa social, hindi ako nagki-claim na ako ay matalino, ako ay Kasi anytime pwede ako magkamali nang sasabihin For example, may nag-correct sa akin kahapon. Yung yung clean hands doctrine pala, sa civil lang pala, sa civil case lang pala nag-a-apply yun, hindi pala sa crime. Pero naririnig ko na kila makagago yun sa iba pang mga kasama ko sa UTW, yung clean hands doctrine. 'Di ba? Ang pala, yun, may nag-correct sa akin kahapon. So, anytime, pwede ako magkamali ng sasabihin ko. 'Di ba? Kaya dito talaga sa social media, unavoidable naman yan yung pagkakamali Anytime pwede ka magkamali. Ang wag mo na lang gagawin, umakto ka na ikaw ay perpekto. 'Di ba? Umakto ka na sobrang talino mo. Na i-claim mo, hindi, ako, wala ka sa akin, blah blah blah, ganyan, 'di ba? Kasi anytime, pwede kang basagin ng ibang tao na mas may alam sa'yo. Tapos dito naman kay yun nga sa akin, mas maganda sana kung ang ginawa mo na lang video, well, buhay mo naman yan, At saka nagawa mo na yung video, hindi naman natin mabago. Mas magandang gawin mo na sana, nag-public apology ka na lang. 'Di ba? Kasi dito parang nagtatry ka pang i-save yung image mo na yung mga pinagsasabi mo din naman dito ate kasi hindi rin mabubura yung ginawa mo kay Vince Yung real photo, not AI generated. Hindi yung puro messages na ako yung mukha, na ako yung account. Kasi ako, hindi kita kilala.
Wala eh, 'di ba? Ito kasi yung ano din ng tao kung saan nanggagaling yung tao kung ba't pinaniwalaan yon. Unang-una, nagsinungaling ka kay Vince. Hindi ko sinasabing sinungaling ka ngayon, ha? Pero hindi mo rin kasi masisisi yung tao na mag-isip na pati yun itatanggi mo na. 'Di ba? Kasi doon sa scenario niyo ni Vince, hindi ka kasi magsusorry doon hanggang di ka nahuhuli. 'Di ba? Now, siguro ngayon, dahil totoo na hindi mo talaga kilala yung Paul na yon, handa kang magganyan. 'Di ba? Wala tayong convo, never kitang nakausap, never ako sa'yo nag-chat ng ganun. And about doon sa mga wrong statement, mga fake accounts, mga poser, hindi ko pa yun account lahat. Lalo na yung isang Lian de Guzman na sa halo 73k followers na. Oo, hindi nga yon, fake nga. 'Di ba? Kaya nung unang medyo may hinala ako dun yung pinasa sa akin. Sabi ko, hindi ba dami yan? Pero pinag-iisipan ko rin, saan siya nakakuha ng mga convo na nalimutan ko may AI na pala. Pwede rin palang gawin sa AI yung mga ganung bagay. Sa akin yun. Wala akong account ngayon. Ito pa lang. And ang dami Lian de stories. Alam ko marami pa mga sa TikTok accounts. Nakalagay pa nga doon, total, pinasikat mo na ako, di pagkakakitaan ko na rin yung, red flag na sa akin yun eh. Nung nag-post yung account na yun, no? Ko sobrang dami pa. And lahat yun is fake. May TikTok account ako pero naka-private yun ngayon. And ito yung pinaka-real account ko. Sa mga fake accounts ko, hindi po ako yung nagpo-post doon. Kung ano man yung mga pinopost nila doon, wala akong alam. Hindi ko na alam kung ano yung mga pinopost nila. Like, mga wrong statements, hindi po yun galing sa akin. Hindi pa po kami nag-uusap nung guy. Wala pa kaming communication ngayon. Never kaming nag-usap simula na. And gusto ko lang rin po humingi ng pasensya sa lahat ng naapektuhan dito. Sa family ko, sa mga kakilala ko. Kasi sobrang big issue nito. And gusto ko po humingi ng patawad. Lalo na dun sa boyfriend ko. Alam mo yan, nag-usap na tayo and hindi ko napapahabain. I'm so sorry. And dun sa family ng boyfriend ko, I'm so sorry po. Alam kong na-disappoint kayo sa akin. Lalo na dun sa mother niya. May anak ba sila? Hindi naayos ko naman na po ngayon. For now. Okay, yun na lang. Hindi ko pa ipapublic kung sino talaga yung boyfriend ko kasi inaalagaan ko rin yung image niya na walang makakilala sa kanya for now. And yun din yung gusto niya for now. Pero yun na lang muna sa ngayon siguro yung gusto kong i-share sa public. Wala nang iba. Sa ngayon, ito po muna yung ilalabas kong statement. Wala pa po akong ibang nilalabas kundi ito lang. So, dito na po mag-e-end yung Tama na to, okay na to. 'Di ba? Makakalimutan ka na ng tao niyan. At least na nakapag-apologize ka na pala. Akala ko kasi dito sa video na to nung umpisa magdadahilan ka lang. Pero okay na to. Pwede na itong pantapos sa mga issue. 'Di ba? Tama na 'yan. Makakalimutan ka na niyan, ate. 'Di ba? Nag-viral ka lang ngayon siguro. Marami siguro nakarelate sa'yo na binuhos yung galit sa'yo. Wala eh, shit do happens eh. Kahit sino naman tayo no sa buhay natin. Marami din tayong nagagawang mali, 'di ba? Kung ako magkukwento sa inyo, ako din naman, madami din naman ako nagawang mali sa buhay ko. Nagkataon lang siguro na hindi sumabog sa social media na ganito, 'di ba?
For example, 'di ba, ako ilang beses ko na na-disrespect ang nanay ko, pero nandiyan pa rin ang nanay ko sa akin. Hello, mami, shout out. Kung yun ay ano, na record tapos na ano, na videohan, 'di ba? Masisira din ako noon, 'di ba? Ano pa ba yung mga ginawa kong mali? Basta lahat tayo meron naman eh, 'di ba? Eh ito ay consequence lang nung ano eh, nung ginawa mo eh. Pero dadaan niya, makakalimutan din 'yan. Okay nga 'yan, hindi naman sex scandal yung kumalat sa inyo eh. Ang matindi ganon, 'di ba? Kasi kung yun ang kumalat sa inyo, magiging may immortalize yun. Parang si Wally Bayola, 'di ba? Nakalimutan na ng tao tapos nung sumikat yung Maui-Wawi na ano na naman, naungkat na naman, 'di ba? Kung ano tama na 'to, 'di ba? Kung gusto mo mag-personal legal tungkol dun sa ano, di gawin niyo na lang ng tahimik. Pero ito tama na 'to. Now, dun sa ano naman, tapos sa kay mama, no, dun sa boyfriend naman nito, kung ako lang ha, kung ako lang, mag-isip-isip ka na. Kung wala pa kayong anak, tapusin mo na yan. Pero pwede naman kayo maging friends eh. 'Di ba? Tapusin mo na yan. Kasi, hindi naman sa... Pwede naman siya magbago talaga. Pero alam mo na, no? Alam mo na. Anyway, yan lang naman muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.